Okay, muli po, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang araw ng linggo sa bawat isa. Ganun din po sa ating walang saway na sumusubaybay po sa ating live streaming. Good morning po sa inyo lahat. And of course, a very good morning po sa ating Panginoon. Morning! 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 Yan. Wala po tutulog-tulog. Diba? Kapag alam natin na magsasalita na ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mensahe, kailangan po full alert tayo. Kailangan focus natin nandito palagi. Iiwaksi muna sa isipan yung kung anong uulamin mamaya. Diba? Iwaksi muna sa isipan kung saan tayo pupunta after service. Diba? So, focus muna po. Sa lahat po ng ating gagawin ngayong maghapong ito, ito po yung pinaka-importante. Kasi dito po natin maririnig ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. The title of our message is Truth versus Tradition. Kung minsan po makakakita tayo ng matagal-tagal nang nakakilala sa Panginoon, matagal nang tumanggap sa Panginoong Yesus sa kanyang buhay, matagal na rin nakakilala sa katotohanan. Katotohanan base sa Biblia lamang. Katotohanan galing sa salita ng Diyos. Pero kung minsan po, bigla po tayo magtataka sa ating makikita sa kanila na hanggang ngayon pala ay nandun pa rin ang nakasanayan. Nandun pa rin ang nakakisnan. Nandun pa rin ang pagsunod nila sa tradisyon na sinabi na nga ng Biblia na wala na itong kabuluhan sa ating buhay, lalo na sa buhay Kristiyano po. Kumisan, actually, hindi kumisan, lahat po ng mga salita ng Diyos ay nagpapalaya. Nagpapalaya kung saan man tayo na pinaggo sa ating nakaraan. Pero makikita natin kapag ang mga taong ito, na ating mga kapatiran, ay nandun pa rin sila sa mga nakagis ng mga superstitious beliefs, mga horoscope, mga hula-hula, etc., etc. Parang sa tingin natin, hindi pa rin sila nakakalaya. In John 8:32, it says, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Sa Tagalog po, ang sinasabi, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, matagal-tagal na rin natin naririnig ang katotohanan ito. Di ba? How many years na ngayon ay ilang beses na bang paulit-ulit na binasa ang Biblia? Di ba? Minsan, hindi mo na rin mabilang. Hindi mo na rin mabilang yung mga Sunday after Sunday na nag-a-attend ka rito. So marami na tayong narinig na katotohanan na nagpalaya sa atin sa maraming bagay sa ating buhay. So pinalaya tayo ng katotohanan ito. Ang katotohanan ito ang matagal na pagkabilanggo natin sa maraming bagay katulad ng mga nakasanayan at nakagisnan. Nakagisnan katulad ng mga superstitious beliefs, ang sabi ko nga, and traditions, kung ang Biblia po ang ating tatanungin, ang mga bagay na ito ay pawang mga nonsense na lamang. Hindi katulad nung hindi pa tayo nakakilala sa katotohanan galing sa Biblia, tutok na tutok tayo sa mga traditions na ito. But when we learn about the Word of God sa ating buhay, parang nagkaroon tayo ng realization na ang mga ito ay mga nonsense na lamang. Kung ito ay ating patuloy na pakikinggan o patuloy na paniniwalaan at patuloy na gagawin. And the question is, para sa ating lahat, ang katanungan ito, malaya na ba talaga tayo? In 2 Corinthians 5:17, nagsabi po, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here.
Sa Tagalog po, sabi dito ni Pablo, kaya't kung ang sino mang na kay Kristo. Kung tinanggap po ninyo ang Panginoong Yesus, ano kayo? Na kay Pablo? Na kay Santa Claus? Na kay Piola Pascual? Of course not. Kung tinanggap po si Jesus, na kay Kristo ka na. Kaya mas nasabi dito, ang sino mang na kay Kristo. Na kay Kristo ka na nga ba? Amen po ba? Amen. So, admittedly, tayo'y na kay Kristo na. Kapag tayo'y na kay Kristo na, tayo po ay mga bagong nilalang na. Hindi yung dati. Kapag ikaw ay nakakita at nakaalam na ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turo ni Yesu Kristo, bagong nilalang ka na. So, if anyone is in Christ at nakakilala ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay bagong nilalang at wala na yung luma. Unti-unti, nawawala na yung lumang pagkatao kasi papalitan ni Kristo yan eh. Nagbago na ng pananaw, hindi isang dekorasyon lang si Jesus na tinanggap mo. Hindi po. Hindi yung, born again ako. Christ decorated my life. Hindi po gano'n. Si Kristo mismo ang ipapabuhay mo. Binago ka, binago ng pag-iisip, binago ka ng pananaw. Ang mga lumang bagay ay lumibas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. This is the born again experience in the most essence of the word. Born again. Ito ang talagang tunay na kahulugan ng salitang born again. Yung ikaw ay binago na ng pananaw, pag-iisip ng Panginoong Yesus. Wala na ang mga dati. Wala na ang mga dating mga kinagawian. Wala na ang dating paniniwala. At kung totoo nga ito, bakit hanggang ngayon, nandyan pa yung mga tradisyon? Nandyan pa yung mga kinagisnan at kinakulatan nating mga pamahiin na hindi man natin alam kung saan ito, ang mga ito, nanggaling. Sabi po sa Mark 7:30, sabi dito ni Kristo, making the Word of God of no effect through your tradition. See? Napakatalim po ng salitang ito ng ating Panginoon na sinabi sa Tagalog, kaya't pinawawalang kapuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon na inyong pinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. See? Ang salita ng Diyos po ay nawawalan po ng kabuluhan sa buhay natin. Minsan, unknowingly, hindi natin yon alam. Akala natin okay lang na paniwalaan yung mga yan, pero hindi natin alam na sinabi pala ni Kristo dito that making the Word of God of no effect through your traditions. Mga kapatid, let me ask you again, honestly. Ilan naman sa atin dito na natuto ng manalangin diretso sa Panginoong Yesus? O nagbabasa ng Bible o umaattend ng church every Sunday? Pero at the same time, naniniwala pa rin sa swerte at malas. At the same time, nagbabasa pa rin ng horoscope. At the same time, natatakot kapag may sign na bad omen. At alakayin po natin yan. At kapag magbabagong taon, naniniwala pa rin sa mga paputok, sa mga lucky charms, sa mga pusang gumagalaw ang kamay, sa mga palakang subo-subo yung piso. Naniniwala pa rin. Yun. Hindi na siguro. Hindi na babalikan ng pangalan. Baka mapikon na. Kapag New Year na, kailangan magsusuot ako ng polka dance. Para maraming barya. Kailangan kalama yung ulamin. Kailangan fruits. And so on and so forth. Marami tayong pininiwala ganito na kapag pala tayo Kristiyano na, wala na itong mga kabuluhan sa ating buhay. Sino ba talaga ang pinaniniwalaan natin? Next question, para sa ating lahat.
Ang Diyos ba o ang mga nakasanayan? O ang mga ginagaya lang natin? At tayo po ang sasagot dyan. Walang ibang sasagot dyan, kundi tayo po. Ito, Mark 7:30 na ito po, yung sinabi dito ni Kristo, hindi kinakausap dito ni Kristo yung mga unbelievers. Kinakausap niya yung mga sumusunod sa Kanya, kinakausap niya yung mga nakikita niyang mga religiyoso, mga tao, hindi yung mga unbelievers. So anong problema nila? Bakit sinabi ito ni Kristo sa kanila? Ganito po, they replace God's Word with human traditions. Hindi nila tinanggal ang reliyon, pinalitan lang nila ng authority. Ganun po yun. Sabi po dito, traditions can cancel truth. Masakit mang aminin po. Totoo po ang sinasabi dito, hindi lahat po ng nakasanayan po ay tama. Hindi lahat ng nakalistan ay tama rin. Kung tatay ko ang nagsabi, tama na ba yun? Hindi natin alam saan nanggaling yun. O baka yung tatay ko narinig lang sa kapitbahay. Kailangan magsalisig din. Pwede mukhang Kristiyano sa labas, pero sa loob, halo, mix ang faith and superstitions. At dahil patuloy na pagtitiwala sa pamahing ito, natatakpan yung tunay na kahulugan ng mga salita ng Diyos na atin ang tinanggap, itatas at patuloy na tinatanggap. Sabi po rito, superstitions are rooted in fear and not faith. Friends, let's be real. Yung horoscope po, yung mga zodiac signs na tinatawag, kasama po yan. Kasama yan kapag tayo ay kay Kristo na. Hindi na po natin binibigyan ng halaga yan sa ating buhay. Sabi nga dito, I am an Aquarius, kaya ganito ako. See? Binabasa yung kanyang pag-uugali, yung kanyang karakter, yung kanyang mga attitudes, kasi Aquarian daw siya. Pero if you will just read the Bible, wala akong ganyan. Sabi pa dito, check ko muna yung horoscope ko today, bago ako sumama sa iyo. Ganun ba yun? Kailangan ba sumanggunin muna sa horoscope? Eh kung sabihin ng horoscope sa Sunday, kailangan huwag kang mag-attend sa Sunday service. Malasing ka. Makikigyan mo natin yung horoscope natin kapag sinabi yun. So the problem is, you are letting the stars define your life instead of God. So, pinagkakatiwala natin yung ating kapalaran sa mga bituin. Anong kasalanan po ng mga bituin? Sige, bakit? Why not? Ipagkatiwala sa Diyos. Bakit hati? Mamaya, hindi pinapabunan ni Lord yung hati ang paniniwala. In Isaiah 47, 13-14, wala yung bro. Ang sabi po dito ni Isaiah, sila na nanghuhula sa pamamagitan ng langit. Ito po yung about horoscope. Sinabi ni Isaiah, na nagmamasid sa mga bituin, na nanghuhula sa pamamagitan ng buwan. Kung anong mangyayari sa iyo, hindi nila maililigtas ang kanilang kaluluwa mula sa kapangyarihan ng biyag. Pero sabi po sa Deuteronomy 18, verses 10-12, ang sabi po dito, huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang nagsusunog ng apoy. Tawas ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o ng enkantador o mangkukulam. Verse 11, o gumagamit na ng tingating. Si Brother Adam, meron yata niya. Kaya nabuha po niya si Sister Lourdes. Joke lang. So, o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa lamangkero o sumasangguni sa mga batay.
Sapagkat in verse 12, ang sinasabi po, sino mang gumagawa ng mga bagay nito, take note of this, ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na gawain ito, basahin po ninyong lahat yun para hindi tayo maging karumaldumal sa mata ng Diyos, ay pinapalaya sila ng Panginoong Diyos sa harapan mo. God calls these practices detestable and abomination in the eyes of God. In Tagalog, kasuklam-suklam. Kaya iwasan po natin ang mga yan. Ang sabi nga dito, puwera usok. Kristiyano ka na. Understandable po yung hindi ka pa Kristiyano at kapag ikaw ay tangan-tangan mo si Ate at meron kang nakitang bagay, galing sa labas yan. Lawayan mo muna to, lawayan mo muna. Babaho yung bata. Pinalalawayan mo. Nawala na ang sense naman po yun. Puwera asok, huwag mo na sabihin. Sabihin mo na lamang, I rebuke you in the name of Jesus. Kung meron ka mang masamang espiritu na dala-dala dito at ang aking anak na si Ate ay gusto mong maapektuhan sa bad spirit na yan, sinasaway kita sa pangalan ng aking Panginoon. That is the right term. Di po puwera usog. Ay kausog, ipatawas na yan. Yung patawas po, basahin po natin kanina yung Deuteronomy ng po yun. Karumal-dumal po sa mata ng Diyos yung hindi, huwag mo na balikan mo. Karumal-dumal po yung mga ganong pong mga gawain. Why not just pray? Amen po ba? Amen. Bago mo ipatawas, o huwag ka lang ipatawas, pray! Nandiyan ang makapangyarihan Diyos na kayang magpagaling ng anumang sakit. Amen po ba? Amen. Lalo na sa bata po. Huwag po natin isakripisyo sila na nakawas na lang. Mahal ang doktor eh. Huwag po. Mga bata po yan po. Mga bata po, hindi po natin alam kung ano yung pwedeng gawin ng bad spirit na aalanay sa kanila kapag nagpapatawas. So, dito po ang sinasabi, Kristiyano ka na, di ba? Ano ba dapat ginagawa kapag Kristiyano na? Basahin po natin lang. As simple as that. Di mo na kailangan umisa po ang layo-layo ng nilalakbay para lang puntahan si Apong Bishop. Ay, patay na yan tayo. Kung na lang po, sayang lang po, yung ibili mo ng isang kahang sigarilyo para ibigay kay Apong Bishop. Ibili mo na ng mansanasyon para sa anak mong napilayan o nilagnat. Wala pang bad spirit na kinakabang ka pa, baka may masaliman pa yung mga bata. Just pray. Diyan lang po si Lord. Wala pong anumang mga salita na nasasayang kapag tayo nananalangin. Kasi mayroon isang Diyos na handang makinig at handang tumugon sa lahat po ng ating panalangin. Just pray. Just pray. Not only just pray, pray in Jesus' name. Kasi sumasagot po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mediator. The only mediator po. Nakasulat po sa Biblia, the only mediator between God and man is Jesus Christ po. Hindi po si Brother Dan ang gawin yung mediator. Hindi po kahit sinong santa o santo. Wala pong nakasulat sa Biblia na gawin mong mediator ang Papa sa Roma. Wala po. Ang sinasabi lang sa Biblia, the only mediator between God and man is Jesus Christ. Tama po ba o tama? Doon pakikinggan ka ng Diyos. Amen. Amen. So dito po, yung mga lucky charms, balikan natin, yung mga anting-anting, yung mga bracelets, mga pendants, mga protection items, yung mga kapag nagpapagawa ng bahay, kukonsult ka muna sa phone, ano ba yan? Konsoy yun.
Kahit may cross pa yan, kung doon ka umaasa, mali pa rin po. Mali pa rin. Hindi pa rin katanggap-tanggap yun. Swerte, malas mindsets. Malas ako today, pero swerte ang bukas. As believers in Christ, hindi na po tayo governed by luck. Hindi na tayo. Nag-graduate na po tayo sa swerte at malas. Ano ang magandang pakinggan? Ano ang mas magandang pakinggan? Amen. Swerte ko o I am blessed? Sagutin po natin. Ano ang mas katanggap-tanggap sa Diyos at ano ang mas pagpapalain tayo? Swerte ko o I am blessed? I am blessed. Of course, alam niyo po yung swerte, 50-50 yan. Pwede kang malasin, pwede kang swertihin. Walang sure na swerte po. Tiyempo-tiyempo lang, coincidence lang. Pero yung salitang blessed, 100% mangyayari. Ako'y pagpapalain ng Diyos kasi sa Kanya ako nananampalataya, sa Kanya ako nagtitiwala, na ibibigay niya at ipagkakalog niya yung aking mga dalangin ayon sa Kanyang nasa. Yun po, number 1 talaga, yung salitang I am blessed. Kalimutan na natin yung ako ay swerte. Kasi pwede pong bukas mawala yung swerte. O sa makalawa, o next week, next month, next year, baka maglaho yung swerte, palitan ng malas. Pero yung sinasabi mong, God will bless me in all the days of my life. 100% sure na sure. Amen po ba? Amen. So, yung fear-based signs, yung mga Friday the 13th na yan, yung mga pusa na kapag dumaan sa harap mo, pusa itim, huwag ka nang tutuloy. Kasi malas yun. Bawal gawin ito kasi malas. Kapag may namamatayan, ito po, ang daming pamahiin kapag may namatayan. Ako po, namatayan ako, nawalan ako ng mahal sa buhay. I'm sure she is already fine there. She is in good hands. Kasama niya ang Panginoon. Pero dito po, pagkalastas na niya. Napakarami po pong na-encounter na mga bisita, mga panauhin na dumalo po dun sa aming funeral service. At nung uuwi na sila, ayaw nilang magpahatid. Baka daw ako ang susunod. Pinatid ko nga sila agad sa tricycle. Sabi ko, saan mo galing yan? Sa kanya. Saan niya galing? Kung saan mo pinakinggan yan, saan niya galing yun? Saan nakasulat? Wala naman po silang maisagot. Yung po kapag namatayan daw, bawal daw, kami ang dami pong natira. Ang daming mga tubig, mga bottled water, mga chichirya, mga butong bakwan, balintog, zesto, inuwi ko pong lahat. At hanggang ngayon, kinakain ko pa, bawal daw iuwi. Siguro yun ang sabi nun po, gusto niya sa kanya namin ibigay. Hindi ko alam bakit bawal pong iuwi yung mga tira-tira. Bawal daw magwalis. Bakit po? Sino pong makakasagot dito? Bawal magwalis kapag may patay. Daming kalat po. Meron akong kanina, nag-attend po ako ng funeral service. Ang kalat po. Nakakadiri. Lahat ng butong pakwan dyan, lahat ng mapulga mo, nandiyan po, nakapaligid. Sabi ko, nagigil maglinis. Bawal po. Saan galing? Hindi po namin alam. Basta sumusunod po kami. Sinong may sabi? Hindi po namin alam. Marami po yan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga bata. Pag-fly over sa kabao. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam ang meaning. Wala din sa Bible. Yung 40 days. 40 days daw, kailangan ipanalangin at ipagdilig ng kandila after 40 days. Kasi daw, 40 days daw naka-stop over yung mahal ko sa buhay sa purgatorio.
So, kailangan po niya ng magpupush sa kanya para diretso na ng langit. After 40 days daw kasi, aalis na sa purgatorio. Ang purgatorio po, basahin po ninyo ang Genesis to Revelation, wala po tayong makikita kahit anong word symbolizing yung stopover ng mga patay. Wala pong stopover. And we are commanded not to pray for the dead. Tandaan po natin ito. We are not allowed to pray for the dead people. Kasi yung iba po ganito. Kaya daw pinagpipray after 40 days kasi nga para magkano na siya, mag-spring na siya papuntang langit. Sabi ko naman, bakit nila ginawa yun? Kasi para ipanalangin. Hindi ba po pinagmimisa? Sorry po. Mayroong special. Mayroong regular. So lahat ng mayaman, pupunta ng langit kasi yung special, mas malaking halaga po yun. Ang bilis. Bullet train daw ang sasakyan kapag special, papuntang langit. Eh kapag ang pera mo, 10 piso lang, bibigay ko doon sa mananalangin. Ay, sasakay sa pagong yan. Matagal, bago pupunta ng langit yan. So ano po, saan nanggaling ang lahat ng ito? Sabi ko nga, wala pong nakasulat sa Biblia after 40 days, ipanalangin ang patay. I'll tell you the truth. Wala po. Yung ipantirik ng kandila, they are pagan in nature. Wala din sa Biblia. Ang pwedeng ipagdasalan po yung kapag tayo, habang nabubuhay yung tao, you have all the means, you have all the time to pray for me. Pero kapag napatay na po ako, wag po ninyo akong ipanalangin. Nasa kamay na po ako ng Diyos. Ipag-pray ko po ako ngayon para hindi po ako madapa. Patuloy ako mag-serve kay Lord kasi kailangan ko yung strength niya kasi nawalan po ako ng pinakamamahal sa buhay. I need your prayers right now. I tell you the truth. I need your prayers para makapagpatuloy po ako mag-serve kay Lord. Pero kapag namatay na po ako, wala na po yung prayers. Lalo na po kapag may bayad ang dasal. Nawawalan po ito ng halaga, nawawalan ng kabuluhan, nawawalan po ng epekto kapag pinabayad mo ang dasal mo. Kasi po, ang sinasabi po sa Mateo 10:8, galing mismo sa bibig ng Panginoon, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. So, kung babasahin po natin ang buong Matthew 10:8, ganito po ang sinasabi ni Kristo, magpagaling kayo ng mga may sakit. In my 15 years in the ministry, alam ni Sister Rhea yan, kumisan, pati pang nilanda natin, bibigyan pa natin sa mga may sakit. Dahil naawa tayo. Modesty aside po, hindi po kami, my 15 years in ministry, hindi po ako tumanggap na kahit magkano kapag kami ay pumunta sa mga may sakit o pumunta pa kami Maynila, umutang lang po ako ng pambasko noon. Hindi pa po ako mayaman noon. Hanggang ngayon, hindi mo naman mayaman. Umutang lang po, pag-share. Sabi nga dito ni Kristo, magpagaling kayo ng mga patay, magpagaling ng patay. Magpagaling kayo ng may sakit, magpanumbalik ng buhay ng mga patay, maglinis ng mga may ketong, magpalayas ng mga demonyo. Lahat daw ito pwede natin gawin. Pero sabi ni Kristo, take note of this, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad, libre, walang regular, walang special. Amen po ba? Amen. Tama po ba o tama? Tama. So dito po, ito ay utos ni Kristo na maglingkod tayo ng libre tulad ng biyaya ng Diyos. Of course po, dito sa ating paglilingkod ng mga ganito, huwag sa tao sisingilin po.
kamukhain natin silang hindi naman talaga mayayaman. Singin natin ng Diyos. Yun ang talagang mayaman. Actually, hindi natin sinisingin ng Diyos, pero God is so generous po. Lalo-lalo na sa mga tunay na naglilingkod sa Kanya, hindi niya sila pinababayaan. Ganun po ba? So, basahin po natin ang buong Biblia at wala po tayong mababasa patungkol sa mga pamahiin sa purgatorio o 40 days na yan. Ito po ay invento lang po ng tao. Ang nasa Biblia po ay magpapahinga muna ang kanilang spirito. Yung mga namatay po, hindi naman po sila mag-i-stop over kung saan-saan. Diba? At babasahin po ang, I think, 1 Thessalonians or in Matthew 24, sila po ay magpapahinga muna. Kaya nga ba, rest in peace eh. Nakuha na nila yung pinakaminiti nila na magpahinga muna. Pero alam niyo po ba, yung pahinga na yun, sa atin matagal, na buhay. Pero sa kanila, gano'n na yan. That I believe. Yung asawa ko, akala nyo matagal siya nagpapahinga na yun. But for her, gano'n na yan. Gigising agad siya. Kasi iba yung timeline ng spiritual realms sa timeline po ng ating buhay sa mundo. So, nasa Biblia po, magpapahinga muna ang ating mga espiritu. Walang stopover, walang gising. At sa muling pagbabalik po ng Panginoon, ang mga namayapang nagsuko ng buhay sa Panginoong Yesus ay sasalubong kay Kristo up in the air, sa alapaap. At kinalaunan ay makakasama nila ang Panginoon magpakailaman. So in that view, there's no purgatory and no need for prayers after death. Because the person's eternal state is already determined. Once binawian ng buhay ay wala na pong halaga ang katawan. Kaya nga sinusunog na lang. I don't think nung nasa funeral kami, nandun ang misis ko, wala po siya doon. Yung vessel na ito, iiwan po ng espiritu yan. Once na binawian na po siya ng buhay sa mundo. Nandun pa ba sa lapit ang misis ko? Wala na po doon. Nasa kamay na siya ng Diyos. Ang sabi nga sa Hebrews 9:27, man dies once, then judgment. Wala na pong ibang pupuntahan yung mga namatay, kundi ang yamang itinakda ang mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom na. Wala pong stopover. Sabihin mo sa iyong katabi, walang stopover. Amen. At wala na rin sila sa mundong ibabaw at hindi nila tayo nakikita. Kasi may nakikita po ako kapag ako'y nakikipaglamay, umiiyak po si Biel, ang sabi niya, Mama, gabayan mo po kami. Ano ka pangalan mo? Mama, may monster mom ka. Gabayan mo kami. Ay, hindi naman. Magkano na kayo? Hindi naman kayo yun. So, the dead knows nothing. Sabi po dito sa Ecclesiastes 9:5, the dead knows nothing. Ay, butterfly, si Lolo yan. Ay, may kumakalansin. Ay, bukas yung pintuan. Si nanay yan. Pero kapag walang namatay po, hindi naman natin pinapansin yung mga yan. Actually, yung God's Spirit totoo. Naghanap sila, lalo na doon sa mga bahay na hindi talaga na kay Kristo. Hindi naniniwala sa Biblia, pinamumugaran po ng bad spirit. Yung mga bad spirit po ay pwede silang mag-camouflage. At kapag ikaw ay namatay si Lolo, pwede silang mag-itsura ng Lolo para takutin ka. Yan po ang layunin ng bad spirit. Ang takutin tayo sa buong buhay natin. Ang sabi po sa 2 Timothy 1:7, in King James Version, ang sabi po, for God has not given us a spirit of fear. So, wala pong pahihintunutan ng Diyos na yung asawa ko mapupuntahin sa aming bahay at tataputin na manires. Hindi po gagawin ng Diyos yun. Kasi, for God has not given us
spirit of fear. Kapag nagpakita yung lola po lola ni Ariana, hindi lola mo yon. That's spirit yun. Nagpupunta rin yung lola. Yung lola mo, wala siyang kakayahan na bumalik kasi the dead knows nothing. And God will not allow them to come back kasi God has not given us a spirit of fear. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan at kundi ng espiritu ng kapangyarihan, but of power, ng pag-ibig, and of love, and of a sound mind, at pagpipigil ng sarili. Yun ang pangako ng Diyos. Hindi tayo tatakutin. Pero may mga mananakot talaga sa atin. Kailangan po natin i-review mga yan na in Jesus' mighty name, sinasaway kita, lumabas ka sa bahay na ito, isa lamang ang welcome dito, si Jesus naman. Ganun lamang po simple. Pero kapag hindi ka naniwala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, parati po silang nandyan. Binabantayan ka. Tinatakot. Gagawin ang lahat para ikaw ay ma-disoriented po at hindi ka maniniwala sa Biblia at sila ang paniniwalaan. You know, my brothers and sisters, you just cannot mix faith and superstition. Hindi po pwedeng Jesus is Lord pero may backup ka na horoscope. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng God is my protector. Sinasabi mo lagi, pero may lucky charm ka dito. Hindi pwedeng sinasabi mo, I trust God, pero takot ka sa malas. Pastor, wala namang pong mawawala. Yun ang karaniwan kong naririnig po kapag tinatanong ko kung bakit hanggang ngayon naniniwala pa sila sa ganyan, pinakikinggan ganyan, matagal na silang Kristiyano, ang sabi nila, wala namang mawawala. Meron po. Napakalaki ng mawawala. Pakinggan po ninyo ito. Ano yung mawawala? Hati ka eh. So, imbes na ibibigyan ka ng 100% blessing ni God, baka 50% na lang. Kasi ang sasabihin sa'yo, kunin mo yung 50% doon sa Diyos ng mga sa China. Kasi naniniwala ka sa kanila eh. So, imbes na bibigyan tayo ng 100% blessing ni Lord, 50% na lang kasi hati ka eh. Hati yung paniniwala mo eh. Hindi todo-todo kay Lord. Kaya nga ba, yun po ang nawawala. Yung hati, yung paniniwala, hati yung pananampalataya. Marami pong mawawala. Sabi po sa Colossus, marami na po tayo magtapos. In Colossus 2, talata 8, ang sabi dito, tayo'y pinag-iingat ni Pablo sa mga ito. Kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo Jesus. Kanina ko pa pinapaliwanag yan, nasa Biblia pala. Tandaan po natin yun. Tayo po ay mag-ingat sa mga ganitong mga walang kabuluhang mga katuruan. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human traditions and the elemental spiritual forces of this world rather on Christ Jesus. Okay. And as I close, sabi po rito, heart check. Mga kapatid, in closing, maging honest na po tayo. May mga bagay ba sa buhay mo na hindi mo pa mapitawan kahit alam mong hindi galing sa Diyos? Tayo lang po makakasagot. Just in case, ginagawa mo pa rin? Or that just in case is actually lack of full trust in God. Huwag mo sabihin just in case. Kasi lack of trust po yun. Today, God is calling us. Di lang po kayo. Ako rin siguro, may mga bagay-bagay pa na kuminsan hindi ko binabantay ang sarili ko. God is calling us from fear to faith.
from superstition to truth, from tradition to relationship. Kung ikaw ay naniniwala pa rin sa horoscope, may kinakapitan na lucky charm, natatakot sa malas, or may tradition kang alam mong hindi galing sa Diyos. You know, friends, this is the moment, this is the perfect time for you and for me to surrender them all to God. God wants relationship po, not rituals, not replacements. Hindi tayo inaatulan ng Diyos, tinatawag tayong bumalik sa Kanya. Actually, hindi tayo hinaatulan sa mensahe nito. Narinig natin ito kasi gusto niya magbalik loob tayo sa Kanya. Paniwalaan natin, dapat paniwalaan. At iwaksi yung mga bagay na walang kabuluhan sa ating buhay. Friends, let us bow our heads and pray. Tayo po mananalangin. Panginoon Jesus, patawad kung may mga paniniwala po kami na hindi galing sa inyo. Forgive us, Father. Minsan mas pinaniniwalaan pa namin ang swerte, malas. Pinaniniwalaan pa namin ang horoscope kaysa sa inyong salita. Today, Lord, we surrender everything. Lahat ng superstition, lahat ng tradisyon na hindi align sa iyo, Panginoon. Turuan po kaming magtiwala ng buong tapat sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang aming sandigan, O Diyos. Hindi swerte, hindi signs, at hindi kung ano pa man. From today forward, Father, your word will be our truth. Your voice will be our guide. This is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. ba yung ating yung mensahe ni Lord today? Tawa ko sa likod. Umami naman sila. Sabi ni Pastor kanina, wala daw stopover yung mga patay. Sabi ko kay mama ko, meron ma, yung mga mahilig sa K-drama, alam niyo ba yung Hotel de Luna?
Sabi niya, oo. Anyway, nung po ako'y bata, nung po kami nasa Batangas, hindi kasi sila talaga mapamahiin doon. Marami silang tradisyon, pero hindi sila talaga mapamahiin unless talagang yung mismong family, mapamahiin sila. Kasi dito sa Pampanga, kapag nakikain ka, tapos nagligpit ka ng pinagkainan, magagalit yung may bahay kasi daw tinatanggal mo yung swerte sa bahay nila, di ba? Hindi sila yayaman. Sa Batangas po, iba. Pag di ka nagligpit, di ka na makakakain sa kanila. Sinasabi ko sa'yo. Kailangan magliligpit ka doon. Baliktad, di ba? Kumbaga, nakikita natin, it's really all because of tradition. Wala talagang basis kung saan nanggagaling yung mga ganong bagay. Sabi nga nila, di ba? Pag naggupit ka ng kuko sa gabi, mamamatay ka. Sabi ni daddy ko, bakit naman? Pag nagupit mo yung sarili mo, madilim, masusugat ka, matitatanong, mamamatay ka. Ganun daw yun. may scientific explanation. Naalala ko po nung bago ako kina Jansen. Pag po, minsan, nag-uusap-usap kami ng mga yan, natutulog kami lahat sa isang barko. Ako po kasi meron ako dinadalang specific na pillow. Hindi ako makakatulog pag wala yung ulan ko. Sabi ni kuya niya sa akin, ba't nadalami yung ulan mo na kung mix martik yung kwarto mo? Sabi ko kunya ko na ulit. Kaya sana naman niya ako matutod. Sabi ko sa kanya, kunin ko na lang ulit yung swerte. Kasi hindi ako makakatulog pag wala yung ulan ko. Ganun po yung nakalakihan ko ng mindset. Though, alam po natin na kapag ka nasa-surround tayo ng maraming tao na puro pamahiin, nakakapag-instill po kasi yan ng fear eh. Kung hahayaan mo, nasundan mo yung mga naririnig mo. Alam niyo po dati, aminin ko, no? Dahil yung mga tao lagi nila sinasabi, yung pusang itim na. Pag tumahan, malas. Kasi konti lang yung pusang itim. Tapos it feels like, pag may tumalang pusang itim, dahil nga hindi sila marami, parang ang bad sign. Omen. Pero alam niyo, kagaganda ng mga pusang itim. Sa totoo lang, ang ganda-ganda nilang tignan, kung titignan niyo yung mga pusang itim, napakaganda nila. Hindi sila malas. Creation din sila ni Lord. Katulad ng ibang kulay ng pusa, yung mga orange, di ba, yung mga Garfield, yung mga gray. Kaganda ng mga yan, ang mamahal. Di ba? Creation din sila ni Lord. Kawawa naman sila. Yung iba, babatuhin sila kasi pusang itim. Anong alam ng pusa? Kawawa naman. Kaya po alam natin yung katotohanan. Hindi po yung laway natin yung magpapagaling sa bata. Minsan nga, lawayan mo, sige, duraan ko. Ayaw naman nila. Di ba mas powerful yun pag dura kaysa wifi lang? Mas marami yun eh. Hindi ba? Hindi nga sa ito. Alam niyo po kasi itong mga superstitions na to, hindi natin napapansin, but it promotes idolatry. Kasi above putting your trust and faith na si Lord talaga ang bahala sa buhay mo, nilalagay mo dun sa palakang may barya sa bibig. Hindi ba? Dun sa pusang may kulangin sa kiligili, nagtatawag siya ng swerte. Tapos kailangan niya nakaharap pa sa tamang direksyon. Di ba? Yung, alam niyo po yung mga horse sa bahay, yung tumatakbo, hindi daw pwede yan na nakaharap sa pinto. Kasi palabas yung swerte. Dapat yung horse nakabaligtad. Sorry mo. Kwento ko si mama ko, no? Meron po kasi siyang horse na gano'n. Pinili mo yun, ha? Ang binili nila. Ganda ng figurine. Kapal. Kaya lang po, kahit saan niyo po yung pwesto yung horse, palabas talaga yung pwesto niya. Baliktad yung pagkakagawa. Hindi nila alam sa nila kakabit. Pero ganun pa rin, naka-display pa rin po yung horse kahit saan siya papunta. It's not because it's swerte, pero dahil maganda yung pagkakagawa ng figure. Alam niyo po yung lolo ko. Lolo ko po kasi sa missionary pastor. Pag nakakarinig siya ng mga bagay na ganyan, nagagalit talaga siya. Magagalit talaga siya. Kasi alam niya yung totoo.
Hindi sila nagagalit dahil pinapractice natin yung mga pamahiin or naniniwala tayo. Pero dahil kasi alam nila yung totoo. Ayaw nila na imbes na tayo ay napupuno ng pag-asa, ng trust, at yung ating faith kay Lord. Nagpapalitan po yan ng fear. Imagine mo pag sinabi, halimbawa sa iyo nung nanggagamot, na gumising ka ng alas 3 ng umaga, umikot ka ng 3 beses. Pag hindi ka gagaling. Kapag hindi mo nagawa ng alas 3 ng umaga, yun dahil nakapagpahinga ka at may sakit ka, ibig sabihin nun, mamamatay ka. Diba? Nakakapag-instill ng fear yung mga bagay na gano'n. And another one, it promotes control. Namamanipulate po tayo. Instead of hinahayaan natin si Lord, yung kanyang kalooban, na mangibabaw sa ating buhay, at hayaan natin siya. Instead of surrendering to God's will, we surrender ourselves to something na wala namang kasiguraduhan. Yes. Sabi nila, pag may lucky charm ka, ano yun po yung mga bato-bato? May kaklase po ako nung high school. Meron siyang rose quartz sa kwarto niya. Nakita ko ang ganda. Ganda, rose quartz. Nawakan ko. Mawawala yung swerte ko. Sabi niya, ba't hinanawakan mo? Sabi niya naman, lilipat sa'yo. Eh, di sa akin na lang. Sabi ko sa kanya, ganda ng bato eh. Alam niyo yung mga bagay na ganda. Isipin mo, hinawakan ng mukha ng kaibigan mo yung gamit mo. Lumipat sa kanya yung swerte. Eh, kawawa ka naman. Diba? If instead of putting our trust and our beliefs to something na hindi naman tayo talaga sigurado kung saan nga nagmula, sabi ni Pastor, ibigay po natin yung ating tiwala sa alam nating Diyos na buhay. Hindi ba lugi tayo doon? Hindi mo alam kung anong plano ni Lord sa buhay mo. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo kapag ka nabali mo yung mga pamahiin niya. Kaya lang lugi ka pag sa pamahiin ka naniwala. Anong kapalit nun? Wala. Pero pag binigay mo yung tiwala mo kay Lord, kahit hindi mo alam kung anong kalooban niya sa buhay mo, alam mo may Diyos na buhay na pwede niyang palitan kung ano man yung bagay na kinakatakutan. Hindi po yung lipstick sa noo ng bata ang makakapag-protect sa kanila. It is the parents' prayers. Sabi nga nila, meron po ako napanood, she proclaimed herself as one of yung mga sumusunod doon sa kaaway. And spiritually, they attack kids at night. Ang sabi niya, there are many children na hindi nila malapitan. Kasi yung mga bata is surrounded by, ang explanation nila, it's a blue light. Yung mga bata daw. And then there is a pool of blood. Ang dahilan daw nun is because they can hear the parents' prayers. Wala pong mas matibay at mas matatag na proteksyon ng ating mga anak o ang ating mga mahal sa buhay kung hindi panalangin. Hindi ba? Hindi pa babaunan mo sila ng walang sa bulsa para maging safe ang kanilang biyahe. Panalangin natin sila. Kasi wala nang mas makapangyarihan pa above all kung hindi si Lord. Si Lord lang. Yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, hindi natin alam yan kung ano mangyayari bukas. Pero hindi dahil bumili ka ng bagwa. Bagwa tawag mo, diba? Yung mga bagwa nun, yung mga salamin. Hindi bakit bumili ka ng bagwa, hindi na mangyayari yung mga bagay na hindi mo inaasahan.
haharangin yung mga bad spirit sa pinto. Kasi po lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos. Kung gugustuhin ni Lord, babasagin niya lahat yan at once. Kung gusto niya yung palakang may barya sa bibig, patatakbuhin niya yan kasama ng mga kabayo. That's how powerful the Lord is because He is alive. Huwag po natin hayaan na mabound tayo sa mga paniniwala natin na nilalayo tayong lahat sa pananampalataya natin. What's important is we know the truth. Alam po nating lahat na si Lord ang magsasabi kung anong tama natin yun. All we need to do is pray. So tayo pong lahat ay tumayo na nalangin for our closing prayer. Hallelujah, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Panginoon, na binigyan mo po kami ng paalala, Panginoon, that in this modern world, Panginoon, napakaraming mga bagay ang naririnig namin, Panginoon, that makes us feel better, O God, na nakakapag-supply po sa amin ng peace dahil kapag narinig namin, gusto namin yung aming naririnig, Panginoon. However, Lord, we know na ito pong mga bagay na to are things na nakakapag-cause po sa amin para po kami ay malinlang ng kaaway, O God. And we praise you, Lord, na sa umagang ito, Panginoon, binigyan mo po kami ng paalaala, Panginoon, that you are more powerful than all of this, Panginoon. Whether it is an ancient tradition, Panginoon, tradition ng pamilya, Panginoon, tradition man po ito ng aming kinalalagyan ngayon, O God, we know, at muli pinakita mo sa amin, O God, na ikaw lang po ang makapangyarihan sa lahat, above all, Panginoon. Lord, I pray sa bawat isa na nandito po, Panginoon, sa sambahan ito, O God, you protect us, O God. You protect our ears. You will give us wisdom, Panginoon, para po malaman namin, Panginoon, kung ano ang tama at mali. Lord, every time na makakarinig po kami ng mga bagay na hindi naaayon, Panginoon, sa inyong mga katuruan, sa inyong kagustuhan, Panginoon, Lord, let our hearts hear your whisper. Sabihin mo po sa amin, Panginoon, na hindi namin dapat pakinggan ang mga bagay na ito, Panginoon. Guard our hearts, Panginoon. Protect us, Panginoon. Give us a peace of mind, Panginoon. Sa iyo po, na ganun po ay sa iyo lamang kami nakatingin, O God. Lagi mo pong ipapaalala sa amin, O God, how powerful you are. Na ikaw lamang po ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na above all, kaya mong baliktarin ang lahat ng bagay-bagay na naaayon sa iyong kagustuhan. Ang pinapanalangin lang po namin, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng puso mapagtiwala, Panginoon. Kung ano man po itong kalooban na ito, kung ano man po ang mga itinakda sa aming Book of Life, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that all your plans are to prosper us and not to harm us, Panginoon. Always show us, Panginoon, give us hope na yun lamang po ang aming makita at panghawakan, Panginoon. Always make us feel, O God, na ikaw ang in control sa aming buhay at hindi po ang mga bagay na nakasulat at namin naririnig sa radyo, sa TV, sa social media, Panginoon. Let not your children be fooled, Panginoon, by the enemy. Alam po namin, Panginoon, hinaharangan mo po lahat ng mga bagay na ito bago makarating sa amin. And Lord, huwag niyo po kaming hayaang pumiglas sa hawak mo, Panginoon. Paramdam mo po sa amin that there is no better place than in your hands, O God. Lord, sa amin pong paghiwa-hiwalay sa umagang ito, God, we pray na bigyan mo po ng liwanag ang aming landas, O God. Always make us feel that you are there. Protect us, Panginoon.
Lord, naway ang mga pamahiin, kasabihan, ang mga practices na ito, Panginoon, that every time we see them, O God, instead of we see na ito ay isang bad omen, na ito ay magdadala ng malas sa aming buhay. Instead of seeing those things, naway pag nakita namin sila, Panginoon, you will remind us how powerful you are, O God, instead of the traditions, O Lord. Lord, ang pagpupuri, pasasalamat, Panginoon, ang inyong paggabay, lahat po ng ito, Panginoon, ay aming ibinabalik ng may pasasalamat ng buong puso, Panginoon, sa inyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Okay, so magkanta po tayo for the last song.